Pahayag ito ni Senator Amy, patutsada niya sa isang dating PNP chief. Sabi niya, meron pang dating PNP chief na gusto pa makisawsaw na hinihintay niya na lang daw order ng Pangulo at pati siya makikihuli daw kay Bato. Para niya ring sinabi na walang kwenta ang PNP chief ngayon. At siya lang ang magaling. Mas mabuti pa dahil malapit na ang tag-ulan, linisin niya na lang mabuti ang mga imbornal. Kasi doon siya inilagay ng boss niya para maglinis ng kanal. Yan ang tingin sa kanya ng amo niya. Mas maiging maglinis siya ng imbornal. Oh, sino ba yung dating PNP chief na tinutukoy ni Senator Amy? Yan ba yung PNP chief na nag-serve lang ng 85 days? Ginamit lang para i-kidnap si PRRD. After na nagamit, wala na. Ginawa na lang tiglinis ng imbornal. Tingnan natin ang reaksyon. 6,000 ang nag-react. 4,000 ang tumatawa. 2,000 ang nag-like. 41 ang nag-love. Galit. May galit. 10 ang galit. Comments. Roel, siya. Yung nagtitinda ba ng Paris, tinutukoy nyo? Sino ba yun? Si Diwata? Nagtitinda ng Paris? Randy Vergara. Kapag upo ni Inday pagka-presidente, daming magbabakasyon sa ibang bansa. Jay Lihat. Nasabi nung asawa, at least paldo. Oo nga daw. Paldo naman. Kahit natanggal siya, kahit 85 days, paldo naman. Oh. So happy na sila dahil paldong-paldo na. Musti Donar, na back to you, si 5-star. Ha ha ha, galing mo talaga madam, well said. Buhay pa yung magpaparis na si Torikong. Well, to me, agree ako nung sinabi ni Senator Amy na sampal yun sa nakaupong PNP chief na yun. Na para bang hindi kaya ng the present PNP leadership na arestuin si Bato. Kaya, nandyan siya, ready, available siya anytime. Pag nag-order ang Pangulo, nandyan na siya. Makisawsaw na. Anong rule niya ngayon doon? Retired na siya, civilian na siya. Can he command the active police officers? I don't think so. Kaya, kung ako ang sa kanya, siguro tinanong siya ng media, sabi niya, I'm retired. Kaya na yan ng PNP. Dapat ganun ang sagot. Kaya ng PNP, kaya na, my time is up. Huwag nyo na akong isama dyan. Ganun sana. But anyway, good luck. Good luck sa ating law enforcement officers. Mahirap na trabaho yan. Yung maghanap ka ng isang taong nagtatago na armed and dangerous. Yung experience ko nung nasa serbisyo pa ko, yung teniente kapitan pa ko, maghanap kami ng NPA sa kabundukan. Ang hirap maghanap. And to a point na ang daming nasawi sa amin. I think February 14, 1990 sa aking unit, Infantry Battalion, 23rd Infantry Battalion. More than 1 week, halos more than 300 soldiers naghalughog sa kabundukan ng Surigao del Sur, hinanap ang mga NPA. Walang nahanap. So bumaba ang tropa. Pagbaba ng tropa, yung pala, ang mga NPA nandun na, naghintay, nag-ambush position na sa isang
perfect ambush site. Yung paliko-liko na kalsada gano'n na nandun na sa taas ang Mainpe. Kaya daming nadamay, nasawi. I think 41 soldiers died. Yun yung pinaka-worst na pagkatalo ng army sa counterinsurgency operations. Mahirap maghanap. Kasi itatago sila ng kanilang mga masa. In the same manner, na kung si Bato ngayon nagtatago, I'm sure nandun siya sa lugar na maraming supporters niya at hindi. Pag wala kang intelligence, hindi mo alam yung specific na lugar, hindi mo. Kung general area lang, example, punta sila sa Mindanao. What part of Mindanao? Davao region. Ang luwag ng Davao region. Paano nila mahanap? Paano kung nagpunta sa Barm region? Ang mga Muslim nating kapatid, halos lahat yan, mga Duterte supporters. Paano nila mahanap? Kaya, good luck sa paghahanap nyo kay Senator Bato. Ngayon, aabangan natin, nag-announce ng Supreme Court, ilalabas na nila yung desisyon tungkol sa petisyon ni Bato kung pwede na bang i-effect ang warrant of arrest ng ICC kahit hindi na dadaan sa local na korte. So sana ang ruling is pabor kay Bato na sana dadaan sa local na korte. Kaya lang, let's prepare ourselves. Kung sabi naman ng Supreme Court na pwede, enforceable ng warrant of arrest, ituloy nyo na, huliin nyo na, no problem. At least, nandyan na si Bato, nagtatago na. Ang kailangan lang niyang gawin is mga 2 years magtago, galingan niyang pagtago. Parang kay Lacson noon, I don't know how many years si Lacson nagtago. Halos 2 taon din. Pag-alis ng Duterte, ng Aquino administration, lumabas na siya. So ito ngayon, pag magtagumpay si Bato, magtago for 2 years, pag upo ni BP Sara, lalabas siya. Baliwala na rin yung ICC warrant of arrest by that time. Kung ito ang maikling mensaheng ibinahagi ni Senator Sherwin Gatchalian, kalakip ng kanyang mga larawang kuha sa loob ng isang simbahan. Sa Facebook post ng senador, makikitang taimtim itong nakayuko habang nakapikit at nagdarasal sa gitna ng isang church service sa Jesus Our Life Christian Church. Sa kasalukuyan, kabilang si Gatchalian sa mga pangalan na napag-uusapan kaugnay sa mga pagbabago at tensyon sa liderato ng Senado matapos ang serye ng mga political realignment sa 20th Congress. Bagamat walang direktang pahayag si Gatchalian ukol sa mga isyong political sa naturang post, marami ang nagbigay kahulugan sa kanyang mensaheng, "Thy will be done." So ito po, ang ganda ng kuhang picture. May babae siyang katabing, as if, I'm not sure parang kamukha ni First Lady Liza Araneta Marcos. Tama ba? Correct me if I'm wrong. So sabay silang nagsimba na nalangin. Anong dalangin? Siguro, Solid Black 11 for the win! Yun ang battle cry nila Dahil gusto nila talaga na agawin ang liderato ng Senado mula sa Brave 13. So the fact na katabi niya si First Lady Liza, talagang close silang dalawa, magkakaibigan sila ng first family. Ano pa? Sabi ni Congressman Barsaga, close friends daw si Martin Romualdez at saka si Gatchalian. Kaya sabi ni Congressman Barsaga sa kanyang post, gusto niya na maging Senate President si Gatchalian dahil nga sa closeness nila ni Martin, kung ano daw ang ginawa ni Martin sa Kongreso,
Baka ganun din ang gagawin ni Gatchalian sa Senado. Grabing patama, no? Grabing patutsada. So, kabang-abang ngayong araw na ito, ako, sa totoo lang, medyo kinakabahan ako. Kasi, nung nagkaroon ng Senate kudita nung May 11, medyo natuwan ako. At least, nabago na ang direksyon ng Senado. Yung flood control investigation na matagal na nating hinihintay, ngayon may pag-asa na. Magre-resume na, papatawag ng Brave 18 Marines, maisiwalat na ang katotohanan. Kasi panahon ni Soto at Lacson, wala na talaga. Barid, nailibing na yung katotohanan dahil ayaw nilang patawag yung mga importanteng testigo. Nagkaroon ng Brave 13. Kaya to me, that's a blessing from God. Kasi ang gusto ng Diyos, kailangan may katotohanan. Sabi nga niya, I am the way, the truth, and the life. Siya ang katotohanan. Sabi niya, and you will know the truth, and the truth shall set you free. So ang katotohanan tungkol sa nangyaring nakawan sa flood control, hindi pa natin malaman. Kasi pilit nilang pinagtatakpan. So, gustong-gusto nilang agawin ang Senate leadership para kung magawa nila yan, i-stop na naman ang flood control investigation. Balik sa dati. Sample lang. Mananalo si Gatchalian mamayang hapon kung matuloy ang kudita. Mananalo. O di, realignment na naman. Imbes na si Senator Pia Cayetano na ang Blue Ribbon Committee Chairman, mag-appoint na naman sila ng panibago. Si Lacson na naman ba? Sabi niya, nabunutan na daw siya ng tinik eh. So bakit? Takot na takot sila dyan sa flood control investigation, ano? Yung maleta. Wala lang. Para sa kanila, kwentong barbero lang yung salaysay ng Brave 18 Marines. Unbelievable daw, lacking in credibility, but to me, hindi. Para patunayan na nagsisinungaling sila, di tawagin mo sa isang hearing, i-cross-examine mo at doon na malalaman kung nagsisinungaling o hindi. But the fact na ayaw nilang tawagin, there is something fishy. So, sige, good luck. Senator Erwin Gatchalian, thy will be done. Yes, correct yan. Ganon din kay Senator Espi Cayetano, thy will be done din yung sinasabi niya na if the Lord wills that I will lead the Senate in just 1 or 2 weeks, so be it. Ang dalangin ko lang, God will put me in a place that He wants me to accomplish. So kung anong gusto niyang gawin ko, ilagay niya ako doon. So ako naniniwala ko na may ipinapagawa ang Diyos sa Brave 13 senators. Kaya nilagay sila diyan ngayon para matuloy na ang flood control investigation. Flood control scam. Para, ito pa, mas importante, para mapigilan yung masamang plano ng administrasyong ito na charter change. Pero mo, wala nang eleksyon sa 2028, yung presidential election. Papayag kayo dyan. I-extend daw nila ang term ng presidente, i-extend ang term ng mga congressman, i-extend ang term ng mga senador. Wow! Si VP Sara, wala na. Out of the picture niya. Papayag ba tayo niyan? To me, hindi. Kaya I keep on praying. Thy will be done. Please, Lord. Huwag mong ipaintulot na babalik sa dating sistema. Sana manatili ang pagkakaisa ng Brave 13. Sana nandyan palagi si SP Cayetano